lang, ma'am. May kumalat din po kasi na message yesterday to some of reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga, sa Viber lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Ay ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Maris Umali, GMA7. Good morning, Yusek. Ma'am, regarding the issue on the House Justice Panel's plan to invite President Bongbong Marcos as a respondent to the hearings on the impeachment complaint, how does the palace view this? Do you see this as something consistent with the Constitution and the established impeachment precedents? Tignan po natin, tignan po na ang trabaho po muna ng House of Representatives kung patungkol po sa sufficiency in form and substance na nasabing mga complaints or rather impeachment complaints at hintayin lamang po natin kung magkakaroon at magbibigay po sila ng invitation sa ating Pangulo. So, if ever formally invited and if you see that it actually meets the standards and formally invited, will the President personally respond or participate in any way? Depende po yan sa magiging legal team po ng Pangulo kapag kinakailangan na po. All right, thank you, ma'am. Next question po, Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, confirm lang po namin first if yung data na binigay nyo kahapon with regard to the unemployment and underemployment rate is the year-end data for 2025 or is it just for December 2025? Year on year. Year-on-year November, year-on-year December? November, sa aking pagkakaalam. So, ma'am, pag kinompare po natin sa November 2024 at saka November 2025, which ma'am, sorry check ko lang po yung data. Yung nilabas po kasi ng PSA, November 2025 is 4.4. Ang data nyo po na binigay kahapon is 4.7. Hindi po siya magkatugma ng November. So, is it December or average? Ang detalye po na yan, patungkol dyan, ay hindi po sa akin na ibigay. Yan lang pong inireport ko sa inyo kahapon, yan lang po ang ibinigay sa atin mula sa meeting sa EDC. Sige po. Ma'am, regardless kung year-on-year November or average year-on-year 2024 to 2025 yung comparison, tumaas pa rin po yung rate ng unemployment sa Pilipinas based dun sa data na binigay kahapon na ni-raise doon sa economic meeting ng Pangulo sa Malacanang. To what do you attribute the worsening unemployment situation in the Philippines? Katulad nating mga na-report noon, marami pa rin po naman ng mga kababayan natin ang nabibigyan ng trabaho dahil sa pagsusumikap na rin po ng DOLE at ng ibang ahensya ng pamahalaan. Ang mga resulta pong yan ay maa-attribute po natin kung may pagbabaman po sa employment rate. Ito po ang sinabi po at akin na pong babanggitin at babasahin. The increase in the unemployment and underemployment rates in 2025 was driven by a combination of weather-related disruptions, sector-specific employment losses,
and a rise in labor force participation that temporarily outpaced the economy's capacity to generate sufficient employment. At the same time, typhoons and adverse weather events in the second half of 2025 disrupted economic activity, reduced operating hours, and led to temporary closures in several localities, contributing to job losses and fewer working hours, especially in vulnerable sectors. May you Basahin ko na rin po ito para po baka matugunan yung inyong katanungan kanina. On annual basis, the unemployment rate rose to 4.2% in in 2025, January to November 2025, from 3.8% in 2024, while the underemployment rate increased to 12.3% from 11.9%, indicating softer labor market conditions year on year. The increase, yun po, yun ang naaayon sa kanilang napag-usapan. anong sectors po yung pinaka naapektuhan ng unemployment numbers? Okay, according to the report, underemployment, while improving toward the latter part of 2025, remained a concern as a significant share of workers were absorbed in part-time, seasonal, or informal jobs, reflecting job quality issues and skills mismatches. The sectors hardest hit were largely those most exposed to demand fluctuations and mobility disruptions, like accommodation and food service activities, and wholesale and retail trade, and faced weaker demand conditions, supply chain disruptions, and climate-related shocks, and other activities like manufacturing and agriculture and fishing. Ma'am, last question from my end. What is the administration doing to address contractions in the construction sector, considering the flood control investigations in place, as well as reports of tourism woes in areas where there should be high tourism employment, but there seems to be some dwindling of some sorts because Filipinos are now traveling abroad, citing higher or more expensive costs when traveling within the Philippines? Ang gusto naman po ng Pangulo ay paangatin pa rin ang ekonomiya natin. Yun po ang target, katulad ng binanggit po natin kahapon. So lahat po na maaaring gawin ng ating mga ahensya para mas makapagbigay pa po ng trabaho sa ating mga kababayan, mapaigting ang turismo sa Pilipinas, yan po ang bilin ng ating Pangulo. Next question po, Christian Yusores, DZMM. Good morning, Yusek. The President skipped the event earlier this morning here in Malacanang, and Executive Secretary Ralph Recto mentioned na in-advise po ng doctors na magpahinga po muna si Pangulo for a week. Can you provide us po kung ano po yung specific improvements sa kalusugan ng Pangulo based on the notes of his medical team? Ngayon po, umaten po siya sa oath-taking po ni General Natates Jr. Kaya masasabi po natin na gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo. Matapos po siyang ma-diagnose ng doktor patungkol sa diverticulitis. Wala po ba siyang na-mention kung nakakaramdam po ulit siya ng mga pain or any pananakit sa katawan? Sa akin, personally po, wala po. One last lang, ma'am. May kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters saying the President's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga, sa Viber lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last na lang, ma'am. Can we expect the President po na umattend ng mga activities outside the palace this week or next week? Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni E.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, umattend po siya ng activity ngayon, nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Thank you. Reminder lang po, one question and one follow-up. Next po, Tuesday New, DZWB. Hi ma'am, follow up lang po sa
health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang pang activities, katulad po ng oath-taking, sa harapan po mismo ni General Nartates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. okay. Next question po. Maricel Halili, TV5. Good morning. Ma'am, follow-up. Yesterday, you mentioned po na back to normal na yung activities ni PBBM, but it seems that he's still choosing which activities to attend. Una po, paano po pinipili ng Pangulo yung event na dadaluhan niya, and paano natin pagtutugmain yung back to normal? Nung mga nakaraan po kasi, nakita niyo naman po, magpupunta siya sa Antique, tapos susunod sa Negros Occidental. Isang araw lang po yun. Tapos susunod po, may meeting sa hapon. So yun po ang sinasabi ni E.S. Ralph, kailangan medyo hinay-hinay, pero hindi naman po talaga lahat. Hindi po mapapahinto ang Pangulo sa pagtatrabaho kung may kinakailangan po siya na gampanan ng mga private meetings at mga ibang activities katulad po ng EDC meeting. Yan po ay pinupuntahan po ng Pangulo. Kasi for example, yung kanina ma'am, within the palace lang naman yung event. So why did the President decide to skip the event kahit na nasa loob lang siya ng palasyo? So ano po yung nagiging factors to decide na okay, pwedeng dumalo dito ang Pangulo, dito wag muna? Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din po ang in-explain ni E.S. Reflecto. Thank you, ma'am. Ayun po. Next question po mula kay Mads Moratilio, Net25. Hi, ma'am. Ma'am, kahapon nagkaroon ng meeting si Davao City Mayor Baste Duterte and Chinese Ambassador to the Philippines, Chin Kwan. Pwede pong mahingi yung reaksyon ng Malacanang given na may issue ngayon yung Chinese Embassy regarding sa issue ng West Philippine Sea na nagkaroon ng meeting yung anak ng former president. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Thank you. Wala magiging reaksyon ang Pangulo at ang Palasyo kung ano man ang ginagawa ng mayor ng Davao City. May kasabihan nga na tayo, no? Buntat niya, hila niya. Kung ano pong ginagawa niya, consequence niya po. Wala pong magagawa ang Pangulo sa anumang ginagawa ng anumang mayor, provided na naman ito ay hindi labag sa batas. Huling tanong po, Chloe Hofana, Business World. Morning po, Yusek. How does Malacanang respond to recent downgrades by international institutions, including the ADB, World Bank, S&P Global, and AMRO, of the Philippines' 2025 and 2026 growth outlooks ahead of the release of the full year 2025 GDP figures tomorrow? Actually, natanong mo yan kahapon, kaya ginawa ko ang aking assignment. Okay, tinanong po natin at ito po ang mensahe. And I quote, "The government takes note of the recent downward revisions by international financial institutions to the Philippines'
fiscal year 2025 GDP growth forecast ahead of the official GDP release. These revisions reflect lingering global uncertainties, tighter financial conditions, and the moderation in domestic activity observed in the third quarter this year. Nonetheless, the Philippine economy grew by 5.0% in the first 3 quarters of 2025, and we acknowledge that more prudent government expenditures, especially on infrastructure due to the flood control scandal, affected growth in the fourth quarter. Nevertheless, the medium-term growth trajectory remains intact, with economic expansion expected to rebound gradually starting in 2026 and strengthen further over the medium term as growth-enhancing reforms take effect. By the way, maliban po dito, nakausap po natin si Secretary Balisacan at maglalabas din po siya bukas ng statement patungkol po dito. Follow-up lang, Yusek. The administration is set to miss its GDP growth target for a fourth time or since PBBM sat po as the president. How is the economic team recalibrating its strategy to achieve this year's target, especially as international bodies underscore the need to solve the flood control scandal for growth to rebound? Well, sabi naman ng Pangulo, pagdadaanan po talaga to. Dahil pinili po niya na magkaroon ng pag-iimbestiga patungkol po sa mga anomalyang flood control projects. Yan naman din po ang naging factor. Isa sa mga factor na nakaapekto sa ating economic growth. At maliban po dyan, sunod-sunod ang paglindol, sunod-sunod ang pagbaha at pag-ulan, or rather bagyo. Inasahan ito, at muli hindi niya pa rin pahihinto ang pag-iimbestiga tungkol sa maanumalyang flood control project. Pero inutos po niya na mas pagandahin pa po ang ating plano para mas magkaroon ng maraming trabaho, mag-generate ng income, pati po ng mga turismo. Isa lamang po ito sa mga agenda po na gagawin ng ating mga ahensya ng gobyerno. Sorry, last na po, Yusek. So nakita na po ni Pangulo ang full year GDP report for tomorrow. For 2025, yan po ang re-report bukas ni Secretary RC. So nakita niya na. Opo. Okay. Thank you, Yusek. May huling tanong po mula kay Sam Medinilla. Ma'am, itanong lang rin namin kung may naging reaction po ba si President doon sa yung nakita niya yung report regarding sa GDP? Ito po, aking babasahin. Yan din po ang tinanong nyo kahapon. Slowdown in growth last year and lower projected growth this year are the result of lingering geopolitical tensions and the impact of the flood control issue on disbursement and investment. Once the reforms on budgeting and disbursements and project monitoring initiated last year take ground, and with recent investor-friendly reforms and sound macroeconomic fundamentals, we could expect better GDP growth in the coming periods. Pero ang detalye po nito, muli, ipapalabas po bukas po ni Secretary RC Balisacan. Pero yung position po ni Pangulo, was he satisfied with the explanation from the economic team? Or meron po ba siyang parang binigay na instruction for the economic team to improve its parang mga programs para ma-improve pa po yung GDP? Ito po ang sagot naman, Secretary Go. Gusto ng Pangulo ay dumami ang investments para magkaroon ng maraming quality jobs and higher employment to reduce poverty. Inflation is well controlled at pinapaalala ng Pangulo na bantayan ng gobyerno para po it will remain low. Yan po ay ayon po kay Secretary Frederick Go. Pero yun nga po, muli nating uulitin. At dahil nga dito sa maraming naging ingay na dala ng pag-iimbestiga ng maanumalyang flood control project, talaga po nakaapekto sa ekonomiya. Pero wala pong magagawa kung hindi talaga pong linisin ang ating bansa mula sa korupsyon at kailangan magpaimbestiga para mapanagot ang mga sangkot. Dahil kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ang Pangulong Marcos Jr., sino?
Yun na po ang huling tanong. Back to you, Yusek Claire. Maraming salamat.